Magandang araw! Lalong-lalo na sa ating mga senior citizens. Dahil may payout releasing na sa July 13, 2026, ito ay pension para sa lahat ng mga kwalipikadong senior citizens. Buong detalye ng balitang ito ay dapat niyo pong malaman. Sa araw po na ito ay ibibigay ko ang 5 bagay na dapat niyo pong makuha at malaman sa video kong ito. Una, ang mga lugar kung saan may magaganap na payout sa social pension for indigent senior citizens. Pangalawa, ano ang oras ng payout? Pangatlo, saan po ba magaganap ang payout? Pang-apat, ano ba ang kompletong requirements na dapat mong i-ready? At pang-5, mga dagdag kaalaman patungkol po dito. Kaya naman, inaanyayahan kita na tapusin mo ang video nito hanggang sa dulo nang sa gayon makuha mo ang punto na video kong ito. At kung gusto mo ang itong content na pinag-usapan ang mga benepisyo ng ating mga senior citizens, ay i-subscribe or i-follow mo na ang akin pong platform na ito. At hindi ko napapatagalin pa na pag-usapan ang bagay na ito, tayo na atin nang isa-isahin, himay-himayin at ibigay ang dapat niyo pong makuhang kaalaman. Sa probinsya ng Sulu, isisingit ko lang po ito ha. Sa June 11, meron po magaganap na payout sa Barangay Kan Islam, Ajid, Bangalan, Tagbak, Katian, Muansa, Bato-Bato, Malimbaya, Sinugan, Tubig, Dakula. At heto po ang mga listahan sa mga pangalan po na kasali na kukuha na pensyon. Pakipost lamang po ng video ito na sa gayon po ay mas klaro po ang inyo po makikita sa mga kasali po na parte sa kukuha na pensyon. Sa July 13, 2026 sa Cotabato ay mayroon po magaganap na payout sa mga barangay na ito. Barangay Rosario Heights 8 na may 265 pensioners. Sa Barangay Rosario Heights 10, 676 pensioners. Rosario Heights Moti na may 350 pensioners. Rosario Heights 4 na may 128 pensioners. Rosario Heights 9, 262 pensioners. Rosario Heights 11 na may 172 pensioners at Rosario Heights 7 na may 244 pensioners. Ang Rosario Heights 8 hanggang sa 4 ay umaga po ang payout at the rest is hapon na po. At ang inyong payout po ay magaganap sa People's Palace. Ang kasunod po ay ang probinsya ng Cebu sa munisipalidad ng San Fernando dahil meron po magaganap na payout. Sa July 13, 2026, alas 9 hanggang alas 12 ng tanghali at magaganap po ito sa San Isidro Gymnasium. Sa Barangay San Antonio ay meron po magaganap na validation sa mga potensyal na kukuha po ng payout sa social pension. Sa July 13, 2026 sa DSWDO or DSWD office, alas 8 po ng umaga. At ito po ang mga nakalista na pupunta po sa araw na iyan. Sa Barangay Miglamin, Bagong Opisina, Purok 1B, Miglamin, Malaybalay City ay meron po magaganap na payout sa July 13, 2026 at eto po ang mga pangalan sa kasali. Sa Barangay Tuong, meron po magaganap na approved distribution po sa social pension sa Labanon Gym, July 13 sa alas 8 ng umaga at ito po ang mga nakalista. Ang kasunod po ang Katarman, Northern Samar dahil meron po magaganap na payout sa July 13, 2026 at ito po ang patunay sa akin pong sinasabi na sa gayon po ay hindi po ito mga fake. So sa Day 5 sa Dalakit, Washington, Yakal, Katarman, Capital. Sa Parañaque City ay meron po magaganap na announcements para sa mga senior citizens benefits. Sabi po dito, attention to all eligible senior citizens of Barangay Moonwalk, Parañaque City. Meron po magaganap na payout sa social pension sa July 13, 2026 alas 8 ng umaga sa Romvi Covered Court at ito po ang mga nakalista.
Ang kasunod po ay ang probinsya ng Benguet dahil meron po magaganap na payout sa July 13, 2026 alas 8 hanggang 12 ng tanghali sa Barangay Alapang, Alno, Bahong, Bineng, Silan at magaganap po sa respective barangay hall. Sa North Caloocan ay meron po magaganap na payout sa mga unclaimed po sa July 13 sa Monday, alas 9 hanggang 1 ng hapon po ang slot na para po makuha pa ninyo ang inyo pong pension. Ang mga lugar kung saan may magaganap na payout o bigayan ng pensyon para sa ating mga minamahal na kwalipikadong senior citizens. Sa mga nagtatanong, sir, totoo ba itong sinasabi mo? Hindi ba ito fake news? Hindi po iyan fake news dahil naka-include na po ang mga details na dapat nyo pong ma-inculcate, malaman, maramdaman. Kasi gusto ko pong sabihin sa inyo dahil maraming nasabi, fake news namang sinasabi nyo. Hindi po ito fake news. Ito ay batas po ang Social Pension for Indigent Senior Citizens. At kung hindi ko man nakita ang inyong mga lugar, you can just go to the near barangay sa inyo at alamin kung meron na bang update sa inyong Social Pension for Indigent Senior Citizens. Kung kasali ka pa ba, meron bang update o ano ba ang gusto mong malaman na increase patungkol po sa inyo pong magaganap na pensyon. Baka yung iba hindi na nakatanggap dahil meron pong validation. Kapag hindi ka pa makapunta sa validation, automatic tanggal ka na po. And sir, ano ba yung mga requirements nito para payout kami? So ito po ang kumpletong requirements na dapat mong i-ready. Social pension requirements. Kapag ang senior citizens mismo ang pupunta sa venue, ito po ang kanyang dalhin. Una, original OSCA ID at national ID. Pangalawa, photocopy ng senior citizens ID na may 3 lagda o thumb mark sa hindi na po makakapirma. Kung ang representative ng senior citizens naman ang kukuha, ito po ang dapat niyang dalhin. Una, original at photocopy ng ID ng senior citizens ID na may 3 lagda o thumb mark sa hindi na po makakapirma. Original at photocopy ng valid ID ng representative o government issued ID lamang na may 3 lagda o thumb mark sa hindi na po makakapirma. Sulat, pahintulot or authorization letter mula sa senior na mayroong pirma, thumb mark at naayon sa format mula sa DSWD, makukuha po ito sa inyo pong barangay. Pang-apat, kopya ng litrato ng senior citizens na may kasamang representative na may hawak na updated newspaper. Kung ang kukuha naman ay representative ng namayapang senior, ito po ang kanyang dalhin. Una, original at photocopy ng ID ng senior citizens or certificate of membership mula sa OSCA kapag wala na itong OSCA ID na photocopy. Pangalawa, original at photocopy ng government issued ID ng representative. Pangatlo, original na kopya ng death certificate na naka-certified true copy. Paunawa, ang mga namayapang pensioner ay makatanggap lamang ng kanilang pensyon depende sa quarter kung kailan nimao ang alinsunod sa alintunin mula sa DSWD. At yun po ang kumpletong detalye sa inyo pong makukuhang pensyon sa araw po na aking sinasabi. Salamat po sa pakikinig hanggang sa susunod na aking upload. Bye-bye.